Yo! Good day everyone! Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Okay, merong matalas ang mata. Kagaling. Ako'y hanga eh. Napansin. Sabi niya sa akin, Sir, patingin nga uli nung brake master, nung front brake master reserve. Yan. Bakit? Napansin daw niya kasi puting-puti daw yung fluid, which is puting-puti nga naman, no? Pero ano na to ha, malapit na mag 1 year to, ganyan pa rin siya kaputi. Hindi, 9 months pa lang pala to, 9 months. Oo nga, malapit na mag 1 year. Anyway, dapat ito napalitan ko na kasi every 6 months ako nagpapalit ng brake fluid. Hindi ko pa lang ito napapalitan kasi walang budget tsaka tinatamad ako pa. But anyway, 9 months na tong ganyan. Tapos, napansin niya bakit daw kakaiba kasi kadalasan daw mga brake fluids ay dilaw. So sabi ko, pinakita ko sa kanya to. Yung rear brake reserve naman, yan, dilaw yan. Yan. This one, ano pa lang to? Ito, 6 months to. 6 months pa lang to kasi kapapalit ko lang. Bago kasi to eh. So, 6 months to. Masyado siyang na-curious. Sabi niya, Sir, bakit ganoon? Ba't parang mali? Bakit daw ito dilaw? Bakit daw yun puti? Dapat daw ba dilaw? Dapat daw ba puti? Okay. So, simple answer is this one, I'm using dot 3. And that one, I'm using dot 4. Okay. Huwag na nating masyadong tenggahan ang description ng dot 3 at saka dot 4. Isa lang yung babanggitin ko na main difference, yung talagang mahalagang difference ng dalawa. Mas mataas ang boiling point ng dot 4 kesa sa dot 3. Ang kagandahan ng mas mataas ang boiling point, mas naaakma sa heavy braking, hard braking ang dot 4 compared to dot 3. And, okay, sige, sharing na din lang. Nakapag-try na ako na gumamit ng dot 3 sa unahan. And yes, ramdam ko na kapag medyo sunod-sunod yung heavy braking ko in a corner, tapos nagta-trail braking pa ako, nararamdaman ko nagiging spongy na yung dot 3. Ibig sabihin, na-reach na niya yung boiling point niya, nababawasan na yung kanyang efficiency. Pag nabawasan ang efficiency ng brake fluid, nababawasan yung kanyang yung pagiging effective niya, yung effectiveness niya. So, yung brake feel mo sa lever, magbabago. So, tinesting ko lang naman yun 2 months lang ata. And then yan talaga, dot 4 talaga ang recommended ng CF Moto. Actually, sa likuran, dot 4 din naman ang recommended. Pero bakit ako naka dot 3? Kasi tinesting ko din. Pwede ko bang paghaluin sa isang motor ang dot 4 at saka ang dot 3? And the quick answer to that, depende. Sa motor ko kasi, ito kasi magkahiwalay yung, actually halos sa lahat ng kahit mga ano ba, magbigay ng example. Ito. Itong motor na to, magkahiwalay yung kanyang front brake system tsaka yung rear brake system. So, hindi talaga maghahalo yung kanyang brake fluids. Sa scooter, ganun din. Dito, sa 900, sa 650, sa Vulcan, sa 900, ganun din. Magkahiwalay din yung mga linya ng front brake system tsaka ng rear brake system. Kahit na sabihin natin na sila ay pumupunta, yung lahat ng mga passages o yung brake lines pumupunta dito sa ABS module, sa loob niyan magkahiwalay pa rin yung mga passages o yung ang mas tinatawag ko na circuits, hindi electric circuits ha, yung circuits or passages. Okay, so magkahiwalay yung front brake circuit at saka yung rear brake circuit, hindi sila naghahalo dyan. Ibig sabihin, itong brake fluid na to at saka yung brake fluid na yun, hindi yan magtatagpo sa buhay nila. Pag naghalo yan, delikado. Ibig sabihin may leak dito sa loob ng ABS module. Or kung wala kang ABS module tapos naghahalo yung front brake tsaka yung rear brake fluids mo, may
Na-engkanto motor mo. Anyway, okay. So yun lang yun. Tinesting ko lang anong kaibahan, ano yung mangyayari sa motor ko kung naka dot 4 yung unahan, naka dot 3 yung likuran. Which is actually wala. Wala akong nakitang kumbaga remarkable difference compared to nung una na naka dot 4 ako. Ngayong naka dot 3 ang kaibahan lang, nakatipid ako dito. Nakakatipid ako dito sa dot 3 kasi mas mura ang dot 3 fluid na pang likuran. Yun nga lang, okay? Dahil ginagamit ko naman yung rear brake for slow speed maneuvers at ginagamit ko to pang counter dun sa weight shift, yung sa weight bias during yung corner entry. So nararamdaman ko rin na pag sunod-sunod yung ginagawa kong yun, nararamdaman ko yung effectiveness ng dot 3 is nababawasan. So sa sunod kong change ng brake fluids, babalik ako sa dot 4 sa hulihan, dot 4 din sa unahan. Actually, I'm thinking of moving up. Kasi may mas mataas pa sa dot 4, which is yung 5. No, meron lang, wait lang. Meron lang tayong dapat tataan dun sa dot 5. Kasi sa dot 5, merong 5, tsaka merong 5.1. Hindi ko matandaan kung alin dun sa dalawang yon, pero dun sa dalawang uri ng dot 5, isa lang dun ang pwede mong gamitin sa mga systems na naka dot 4, dot 3. Yung isa dun, hindi ko malalay kung dot 5.1 or yung dot 5. Ginagamit lang siya pang storage ng motor. Let's say halimbawa sa museum, i-store mo yung motor for museum purposes, for display lang siya. Every year nakatambak lang siya. Ang nilalagay nilang brake fluid is yung silicone based. I don't know if it's the dot 5 or the dot 5.1. I-research ko ulit, gawa ulit ako ng video. Pero dalawang klase yun ng dot 5. Hindi mo pwedeng gamitin pareho yun in exchange for dot 4 and dot 3. So yun yung pinaplano ko na sunod na i-experiment is yung dot 5. Hindi ko na alam, again, dalawang klase yun. So titingnan ko pa. And pag nakuha ko na yung magandang performance sa kung ano man, dot 5 or what, then I will stick with that. But right now, I don't have any problems with dot 4. With the type of riding na ginagawa ko, with my skill, ganito na ako kaliit. I'm a beginner. Hindi ako magaling magmotor. So tamang-tama na sa akin, sa requirements ko yung dot 4 for brake modulation, trail braking, heavy braking into a corner, threshold braking, sapat na ang dot 4. Sa tunay, hindi yung brake fluid ang una nating dapat isipin pagdating sa braking performance. Okay. Ilang beses na ako nakagawa ng video tungkol dito. Pagdating sa braking performance, pagdating sa braking system, ang priority natin, it's not the fluid, it's not even the brake disc, and it's not the brake pads. Ano kaya? Nasabi ko na to sa video na to. Kung magpapakontest ako ngayon, baka walang makasagot. Ang pinakamahalagang component ng braking system is the tire. Sunod pa doon ang brake pads. And then yung brake disc. And then saka pa doon yung brake fluids. And then yung mga brake hoses or yung brake lines. Then the rest is the others, brake levers, brake pedal, brake, kung ano man, yun. Tires. So major upgrade siguro na gagawin ko, na major upgrade talaga for the braking performance, for the steering performance, for the cornering performance, for acceleration, for straight speed, for lahat, for overall performance. I am saving up para bumili ng talagang maayos na gulong. I will see you on the next video dito sa Mantina Ride. Okay.
babay muna tayo kay Octavia, umuulan na naman. Umuulan na naman. Okay, sorry, wait lang, may nalimutan ako. Wait. Nalimutan ko pala sabihin. Ang dot 4 ay dapat puti o clear ang kulay. Maninilaw rin yan over time kasi exposure to the sun, exposure to heat. Pero kapag bago, dapat talaga ang dot 4 ay puti o clear. Okay, hindi puti. Hindi, magkaiba pala. Not white. It should be clear. Clear ang kulay ng dot 4. Okay? Pag nakalagay sa bote dot 4 tapos hindi clear, hindi yung dot 4. Alright? Now, ang dot 3 from the bottle talagang dilaw na yan. Or medyo naninilaw-nilaw. So ito kapag na-expose na sa heat, sunlight at yung sa abuse over pag tumatanda na siya, ano yan yung nagiging parang brown or nangingitim. Yan. Ito naman, dot 4, kapag yan ay matanda na, talagang matagal na, naninilaw siya. Tapos, saka pa lang siya mangingitim pag yung madumi na. Ewan ko dito sa dalawang to, sisilipin ko dapat sana yung sa kanila. Pero anyway, yun. Yung pala yung nalimutan ko sabihin. So sorry. So I will see you again on the next video. Dito sa Mekin, alright?